year, no, nagkaroon ako ng pagkakataon na ma-interview yung isa sa mga youth icons. At saka, dahil dito sa interview na ito, marami ako natuktasan, marami akong nalaman na lahat ng mga sakripisyo niya, yung mga pinagdaanan niya, lahat ng pagsisikap niya, para lang marating niya kung ano yung kinalalagyan niya ngayon. At ito na nga ang ating unang kwento ng love and sacrifice. Si Miss Sara Geronimo sa aking Showbiz Inside Report. Prinsesa, may galing na di pangkaraniwan. Kilala siya sa kanyang record-breaking hits, platinum albums, sold-out concerts, at fierce performances. Siya ang kinikilala bilang nag-iisang popstar princess ng bansa. Pero kapag wala siya sa stage, si Sara Geronimo ay tulad din ng ilan sa atin. Larawan ng isang simpleng anak, kapatid, at babaeng punong-puno ng pangarap. Sara, ikaw ba nung bata, ano ba yung pinaka-dream mo? Ever since talagang bata po ako, singer talaga, actress. At the age of 2, nakitaan ka na doon ng daddy mo na, you know, na you can be a singer. At the age of 2, ang bata nun, Hindi rin ako makapaniwala, pero sabi mo nila na age of 2, kumakanta ka na. Hindi ka mahiyain nung bata. Hindi po. Sobrang, sorry, walang hiya talaga. Walang kahiya-hiya. Tatandaan ko po dahil border po namin. Kasi naamoy ko sa kanya yung sweet honesty. Bango ako. So talaga pinapasa kay Berta. Tapos nag-i-spray ako ng konti. Ganun ko, kakulit nun. Mabait din naman po akong anak noon. Natatandaan ko. Pero syempre, may ano din. May mga times hindi ka naman sumusunod. Oo. Ano ba yung mga natatandaan mong mga rason kung bakit ka napapagalitan ng bata ka? Tatandaan ko rin nun dahil gusto ko maglaro yung parang ayoko mag-practice kumanta. Sinusuot mo din daw yung heels ng mami mo. Opo. Gusto ko kasi yung tunog ng heels, yung tak-tak. Oo. Eventually, na-accept na rin ng nanay ko na ang anak ko ganyan talaga. So, paano kayo dinidisiplina ng mami at daddy mo? Lenient naman po. May konting strict. Hindi ganun kahigpit po. Hindi yung nananakit ng wala sa lugar. Kinakausap. Opo. At saka pagka... Siyempre, pag mga bata po, iba kasi yung away ng mga bata po, di ba? Physically. Sa bunutan, di ba? Oo. Mga babae pa, no? Napapaspot kami, napapanood kami sa munggo. Sino napapadungan nun, mami mo o daddy mo? Sino ba, mami? Pero alam ko, mas strict na po mami ko nun. Pero pag si daddy, kapag dinisiplina kami talaga nakakatao. Oo. Balita ko din, gusto mo lagi ikaw yung leader. Oo, yung mga... Bakit? Pero kayo kami. Days. Pag i-check po yung paper, yung exam, gusto ko ako yung nandun sa harap. Naging officer din po kasi. Officer? Yung pinakamataas ko na po yung vice president. Uy, wow! Pababa na pababa. Kasi lagi na ako na-absent kasi syempre bata pala po ako nung naraket na ako. Ang kakulitan ng batang si Sara, nagamit niya sa unang sabak niya sa pag-aartista. Napunta ka sa Pen de Sara Pen. Tama? Ilang taong ka nun? Mga 5? Paano ka napunta sa Pen de Sara Pen? Hindi ko rin po alam. Anong edad ka sumali ng mga singing contest? Mga 6 po, 7. Noong mga panahon ba na yan, ikaw ba'y nananalo? May nananalo, may nanatalo? Oo. So, ano mas marami? Mas nanalo o mas talo? Panalo. Mas panalo? Ay, bongga, I love it. Napasali ka rin sa Ang TV. Opo. Okay, matagal ka din doon. Ang TV2, yun yung patapos na yung show. Oo. Sino mga naging ka-close mo doon sa Ang TV? Natatandaan ko yung mga mababait sila. Kahit sikat na sila Camille Prats, sila John Prats, sila Carlo Aquino, sila Angelica Panganiban, si Jelina Magdangal. Kasama ka din sa Sara ang Bunting. Prinsesa. Naging kaklase ako ni Sarah doon, ni Camille Prats. So, yun yung first movie mo? Opo. Ni-nervous ka? Hindi po kasi sobrang enjoy ako. Talaga? Ang Kasi ako lang po. Feel ko yung pahiti niya na character. Naging classmate ko ni Sarah. Sa bawat ginagawa ko noon, talaga na-enjoy ko po. Pero naano na rin, siguro nung mga nagdadalaga na ako na wala yung pagiging biba ko, dumating po ako sa stage na sobrang mahihain talaga. Awkward stage ako. Pangit ko, hindi ako magaling talagang kumanta, lagi na akong nare-reject sa mga auditions. Sabi ko, parang laging pointless, wag na lang natin ituloy. Saka may mga tao din kasi na nagsasabi na wala akong star quality, na daw hindi po ako maganda, tsaka
wala pa man daw, laos na ako. Natokso siya dahil nung siya, yung maitim siya, yung maliit, nung elementary siya, high school, negra. Kasi pangit siya ng maliit eh. Manayin sa kanya dahil sabay kami sa akin, papasok mo sa loob. Hindi siya nagkikibarkada. Patindi ng patindi ang mga pagsubok na hinarap ni Sarah at ng kanyang pamilya. Balikan naman natin yung buhay mo dati sa Santa Cruz, Manila. Siyempre, medyo struggling kayo that time. At nung may mga times sa pagpapasok ka sa school, palagi kang merong Promissory. Yes, oo, diba? So, anong ikwento mo sa amin yung mga pinagdaanan mo na mga ganun? Yun yung time na po din siguro dumagdag din sa pagiging shy ko. Kasi, hirap eh. Okay naman po kasi yung buhay namin noon. Okay yung business ni Mami. Until na-bankrupt po sila, yung business niya. So, ayun. Siguro naka-apekto din talaga po yun sa amin. Nagka-ulcer na ako. Alam niyo yung wala na talagang makain. Tapos, hindi na makapag-aral. Wala na ng pag-tuition. Lagi na lang promissory notes. Natatandaan ko, pumapasok ako naghahanap kami ng 25 centavos na sa sulok-sulok ng bahay para makaipon po ng pamasahe at saka pambili ng shampoo. Naranasan mo na maglakad ka from your house to your school para lang makatipid, diba? Opo. So, magkano ang Nilalakad sahid na that time? 3 piso hanggang sa naging 5 piso. Ang baon ko nun 20 pesos, minsan 10 pesos lang. Pag kumakain kayo sa labas ng mga kaibigan mo sa isang fast food chain na restaurant, parang sila kumakain at ikaw hindi mo ma-afford. Kasi, yun nga, short po yung budget ko. So, ang ginagawa ko, kinakain ko yung baon ko. Nung time na yun, apekto sa'yo yun, di ba? Hindi mo naiisip o hindi mo natatanong sa sarili mo na, bakit kaya nangyayari to sa amin? Or bakit ko kaya at an early age I am experiencing this kind of, itong kasing ganitong sitwasyon? Nakikita ko po talaga hirap na po kami talaga. Naging driving force po talaga para kumilos ako, mag-audition ako. Hindi ko na siya ginawa dahil sa pangarap ko, dahil ginawa ko siya dahil talagang gusto ko maiahon yung pamilya ko sa kahirapan. Baon ang determinasyon makatulong sa pamilya, muling sinubukan ni Sarah na mag-audition sa mga singing contest. Hindi pinalad si Sarah sa unang beses na mag-audition siya para sa talent search na Star for a Night. Palating naman sa mga auditions, diba? First time na-reject ka. Yes, opo. Yun yata yung, yung na-reject ako, yun yata yung nangyari yung pag-uusap namin ng daddy ko. Niiyak na ako sa kanya kasi ayoko na. Pero nung kinausap niya ako, sabi niya parang, anak, ikaw ang talo pag ikaw sumuko. Pangangatawanan mo yung sinasabi nila na hindi ka pa man sumisikat, laos ka na, papatalo ka, anak. Pag-isip-isip ko na, oo nga naman, totoo na naman yung sinasabi ng daddy ko. So, wala na naman ako papatalo. What made you decide to audition again? Wala na akong choice. Gusto ko talagang makatulong eh. Alam mo yung, sabi ko may magagawa naman ako. Tsagain na lang. At saka nakikita ko ang parents ko talaga, alam niyo yung, kahit wala na silang pera, talaga naglalaan po sila ng pera para dun sa damit na maisusuot ko during the competition na parang nagkasulusan sa aming magkakapatid. Kasi parang naiisip nga nila na may special treatment sa akin kasi ako yung ginugroom nila to be an artista. Ang paulit-ulit na pag-audition at ang lahat ng pagtitiis ng pamilya, nagbunga rin ang maganda dahil ang pambato nilang si Sarah, tinanghal na grand winner. Napag-usapan na natin yung finally, nanalo ka na, di ba? Ano ginawa mo dun sa premyo mo? Unang-unang binili ko po aircon. Aircon? Bakit? Aircon kasi yung apartment po na tinutuluyan namin, sobrang mainit. Tapos buong pamilya kami nandoon kasi nga may mga boarders kami, may mga nag-renta din doon sa apartment namin. So, siksikan kami doon. May ceiling fan lang, pero sobrang init. At saka, syempre, yun yung puso, di ba? Aircon! Woo! Yaman, yaman. Saka, pag naka-aircon, mayaman si nga. chicks. Parang sabi ko, uy, gusto So, ko. finally, eto na, hindi nakakabit na yung aircon, natulog ka na. Anong feeling? Na ang sarap matulog. Ako, nakatapat ko yung mukha ko sa earbuds. Gumagano'n ako sa aircon. Kasi gusto ko talaga yung gumanda yung skin ko. Doon nagsimula maabot ni Sarah unti-unti ang kanya mga pangarap. Kabilang dito ang pagkakaroon niya ng first solo major concert. Pag-usapan naman natin yung first concert mo. Anong naramdaman mo ng mga panahon na yon?
lutang. Lutang ko. Kasi ang dami kong kantang gagawin. Tapos yung mga damit ko, parang first time kong nagsuot ng mga ganong klaseng damit. Tapos tatandaan ko, that was the first time na nakapagsuot ako ng, sorry ng tibak. Sabi ko, ano ba to? So aside from the songs, aside from the outfits, hindi ka ba masyadong parang, oh my gosh, hindi pa parang masyado, diba, nakaka-overwhelm, especially Yes. na nakita mo pa yung audience. Ano lahat yung tumatakbo sa isip mo ng mga panahon na yun? Andun yung joy na, wow, finally meron na akong first major solo concert sa Music Museum. Tapos guest ko pa sila Miss Regine, si Kuya Ogie. Tapos, andun din yung pressure. Pero all in all, Nung natapos na yung show, naging successful naman po at I guess, kung ano naman yung nakita nilang Sarah Geronimo noon, in-embrace naman siguro ng tao. iisip ng mga tao, ang layo na ng narating mo, lahat pa ng gusto mo nabibili mo na sa ngayon. Hindi naman po lahat. Kailangan magtipid din. Hindi porket kumikita ngayon, forever ka nagkikita. At sa lahat ng suportang natanggap ni Sarah sa pamilya, ibinabalik niya sa pamamagitan ng pagpapaaral sa kanya mga kapatid. Napagtapos niya ng kolehiyo ang kanya mga ate. Ang isa sa kanila nakapag-aral pa sa New York. At kasalukuyang nasa Paris para paghusayan ang napiling karera bilang pastry chef. Yung dream mo na makatulong ka sa iyong pamilya, sa iyong mga kapatid, kumbaga parang nagawa mo na. So yung dalawa sa mga kapatid mo, nag-graduate na. Yes po. So, isa na lang ang nag-aaral. Graduating na din po siya this school year, high school. High school. So, hindi ka ba parang naiingit sa kanila kasi sila nakatapos na? Nako. Oo. Nako, yun ay, well, although ngayon po, ongoing naman po yung schooling ko sa Open University ng UP po, hindi ko pa maiwasang mainggit. At saka, mailang sa mga, alam mo, yung mga classmates ko noon sa high school, hindi ko alam kung paano ko sila kakausapin kasi feel na parang ibang-iba na yung mundo ko sa kanila. Parang hindi ko makaka-relate sa kanila pag nagkwentuhan. Parang hindi ko alam. Susunod sa aking Showbiz Inside Report. 23 now, no? Masasabi mo ba na kaya mo na to be on your own? Takot ka ba na buksan ulit yung puso mo?